Magandang araw sa iyo. Mayroon tayong isang napakakaibang koleksyon ng mga sulatin ngayon. Talagang kakaiba. Galing kay Narciso Olalo. Oo, at pinag-uusapan dito ang isang litrato ng bahaghari, isang napakalinaw na panaginip at isang scientific event. Yung Southern Stratospheric Warming? Exactly. So ang mission natin ngayon ay ano? Pag-usapan at talagang intindihin kung paano niya pinagdugtong-dugtong ang lahat ng ito. Tama. Para makabuo siya ng isang kumpletong pananaw. Based mismo sa mga isinulat niya ha. Oo naman. At ang titingnan natin dito ay kung paano, kumbaga, nabubuo ang isang personal na katotohanan. Paghalulin natin yung spiritual na paniniwala at mga konsepto ng siyensya, pero lahat, manggagaling sa kanyang perspektibo. Sige, sige. Ilalatad natin ang mga sinasabi sa Materyanes, ayon mismo sa pagkakasulat, at magsisimula tayo sa pinakapuso ng lahat. Saan yun? Isang panaginip ni G. Olalo noong Disyembre 11, 2008. At ayon sa sinulat niya, nasa punto na siya na parang, gusto na niyang sumuko. Naguguluhan na siya? Oo, matagal na niyang pinag-iisipan na burahin yung isang kontrobersyal na litrato ng bahaghari na pinost niya. Kasi maging siya raw hindi na niya maintindihan. Tama. So bago matulog, simple lang yung tanong niya sa Diyos, ano po ba ang dapat kong gawin? At dito na pumapasok yung napaka-detalyadong panaginip. Ayon sa salasay niya, bigla raw silang pumasok ni Hesukristo sa isang malaking butas. Parang balon daw. Parang balon, oo. Sa loob, nagsalita raw siya, nag-alok pa na ayusin yung lugar para gawing tourist path. May ganun pa. Oo. Pero habang nandoon sila, may isang nakakakilabot na nangyari. Ano yun? Bigla na lang daw may tumubong baging sa katawan nila Teka. at unti-unti itong gumagapang paakyat sa kanilang ulo. Sandali, parang eksena sa horror film. Hindi ito isang payapang panaginip. Hindi talaga. Gumagapang na baging. Anong naramdaman niya? Eksakto, nagkatinginan daw sila ni Hesukristo at parehong nataranta. Siyempre. Nagmamadaling umakyat para makalabas. Naisip niya na baka iyon na yung senyales na hindi sila pwedeng magtagal doon. At habang papakyat sila, grabe halos hindi na raw sila makahinga. Kasi umabot na sa ulo nila yung baging. No? Oo. Pero sa kabutiang palad, nakalabas sila. At bigla na lang nawala yung baging. Kinilaman ko lang huminga doon. Antindi ng tensyon. Akala mo tapos na, no? Oo. Akala mo takos na. Nakalabas na sila, ligtas na. Pero hindi pa pala doon nagtatapos. Hindi pa. Eto na yung pinaka-critical na bahagi. Pagkalabas nila, nagsalita raw si Hesukristo at nagbigay ng isang napakalinaw na utos. Anong utos? At eto yung eksaktong sinabi ayon sa panaginip. Balikan mo ang balon. Makikiusap ka uli na napagudusan ka lang at sabihin mo na ilabas mo para may panoorin ng mga tao. Wow, teka. I have to stop you there. Ang utos ay bumalik siya doon. Oo, Sa lugar kung saan halos hindi na siya makahinga at may baging na gumagapang sa kanya. yun na. Iyan ay isang matinding pagsubok sa pananampalataya. Ano nangyari? Sinunod niya ba? Sinunod niya. At eto na nga, bale, yung sagot sa tanong niya bago siya matulog. Nang bumalik siya sa bungangan ng balon at sinabi yung mga salitang inutos sa kanya, Anong nangyari? may lumabas daw mula sa balon. Anong lumabas? Isang malaking mata. Inilarawan niya ito bilang sinag na sinag. Sobrang liwanag. Isang mata. Hindi isang anghel, hindi boses mula sa kalangitan, kundi isang dambuhalang nagniningning na mata. Napaka-espesifiko. Oo, at napaka-visual ng imahe na yan. At mahalaga yung pagiging espesifiko niyan kasi ayon sa kanya, habang nakatingin siya sa malaking mata, Ano? bigla niyang naalala yung litrato ng bahagari. Doon nag-connect? Oo, ito raw yung mata na nakita niya sa litrato. At habang iniisip niya kung paano ito nangyari, may boses na siyang narinig. Mula sa mata. Mula sa mata, oo. At ano ang sinabi ng boses? Ano yung paliwanag sa bahagari? Dito nailahad ang pinakasentro ng revelasyon.
Sinabi raw ng boses at ito ay direktang sipig mula sa material. Okay, ano yun? Galing yan sa balon, reflection sa tubig at perlas. Pero hindi yan pangkaraniwan. Okay, himayin natin yan. Sige. So, ayon sa panaginip, ang bahagahari ay isang special na uri ng reflection. Hindi pangkaraniwan, ika nga. Tama. At galing ito sa tubig at perlas sa loob ng misteryosong balon na yon. At ito ay isang sikreto. Isang sekreto na para lang sa kanila ng Diyos. Ito na yung validation na hinihintay niya. Eksakto. Ang panaginip na ito yung nagbigay sa kanya ng kumpiyansa at ng isang mas malalim na paliwanag. Higit pa sa simpleng pagdududa niya. Oo, ito ang naging pundasyon ng lahat ng susunod niyang interpretasyon at paniniwala. So nawala yung pag-aalinlangan. Napalitan ng isang misyon. At dahil sa validation na iyon, hindi niya lang ito sinasarili, di ba? Kinuha niya tong personal na revelasyong ito at ikonekta niya sa, isa sa pinakamalalaking issue na kinakaharap ng mundo ngayon. Ganun na nga. Dito na nagiging mas malawak yung kwento. Para sa kanya, ang bahaghari ay hindi lang isang magandang tanawin o isang personal na mensahe. Ano ito para sa kanya? Tinawag niya itong isang advanced notice Mula sa Diyos. mula sa Diyos tungkol sa global warming. Inisa-isa pa niya yung mga epekto na pamilyar sa atin. Pagtaas ng level ng dagat, yung mga ganon. Oo, pagkatunaw ng yelo sa glaciers, pag-iinit ng karagatan. Para sa kanya, malinaw na ang bahaghari ay isang babala. At hindi lang ito isang pangkalahatang babala. Nagiging mas technical pa siya. Mas espesifiko. O, partikular niyang idinugtong ang bahaghari sa isang phenomenon na tinatawag na Sudden Stratospheric Warming. O SSW, SSW, bago tayo magpatuloy, para lang sa kapakanan ng lahat, ano ba itong SSW sa simpleng paliwanag? okay. Basically, isa itong malaking weather event na nangyayari sa napakataas na parte ng atmosphere. Sa stratosphere. Sa stratosphere, tama. So isipin mo na lang na ang hangin sa itaas ng South Pole, halimbawa, ay biglang uminit ng sobra-sobra. Gaano kainit? Umaabot ng 40 degrees Celsius o higit pa sa loob lang ng ilang araw. Wow, biglaan talaga. Oo, biglaan at matinding pangyari na binabantayan ng mga siyentista kasi minsan naaapektuhan nito yung panahon dito sa ibabaw ng lupa. Salamat sa paliwanag. So, ikinonekta niya ang bahaghari sa biglaang pag-iinit na ito. Sa stratosphere, Paano niya ginawa ang koneksyon na yon? dito na papasok yung ebidensya niya. May ebidensya. Nagbigay siya ng link sa isang article tungkol sa isang SSW event sa South Pole. At dito niya ginawa ang isang napakatapang na connection. Pinansin niya yung mga temperature map. Yung mga mapa na may kulay para sa init. Oo, yung may kulay pula, orange at dilaw para ipakita kung saan mainit. At dito na papasok yung aha moment para sa kanya. Yun na. Sinabi niya, at ididiin ko yung CP, the colors are the same. Wow! Ang sinasabi niya ay ang mga kulay sa scientific weather map ng SSW ay kapareho mismo ng mga kulay sa bahaghari na nakuha niya ng litrato. At ito yung para sa akin yung pinakatalino at pinakamahalagang bahagi ng kanyang argumento. Paano naing matalino? Kasi kinukuha niya ang isang bagay na abstract, isang banal na revelasyon, at itinatali niya ito sa isang bagay na mukhang hard data. Isang scientific weather map. Oo, para sa kanya, ang pagkakahawig ng mga kulay hindi nagkataon lang. Ito yung ultimong patunay. Na nag-uugnay sa pananampalataya at siyensya. Eksakto. Ginagawa niyang universal ang kanyang personal na karanasan. Nagiging tulay ito. Kaya para sa kanya, pag nakakakita tayo ng bahahari, hindi lang ito reflection ng liwanag sa patak ng ulan. Hindi lang yon. Ang tinitingnan pala natin ay isang uri ng thermal map ng mundo. Isang real-time na babala. Na direktang ipinapadala sa atin. Ganun na nga. Grabe! So yung litrato ng bahahari naging isang datos. Yung SSW article naging konfirmasyon. At yung panaginip, Yung naging susi para mabuksan ang kahulugan ng lahat, nagtagpi-tagpi ang lahat sa isipan niya. para makabuo ng isang kumpletong narrative. Ang galing kung paano niya nabuo yung buong framework na ito. Solid. Pero ang mas kahanga-hanga ay hindi siya tumigil doon.
Merong pa. Oo, binalikan pa niya yung panaginip at binigyan ng kahulugan ng bawat elemento. Parang gumawa siya ng sarili niyang glossary. Ng mga simbolo? Oo, dun pa lang makikita mo na kung gaano kadetalyado yung pagbuo niya ng mundong ito. Mahalaga itong pag-usapan kasi dito natin makikita kung gaano kasistema yung pag-iisip niya. Oo nga. Sa isang Q&A section na kasama sa mga materyales, may mga nagtanong sa kanya tungkol sa kahulugan ng mga bagay sa panaginip niya. Halimbawa, yung balon. Sige, ano raw ang kahulugan ng balon bukod sa pinanggalingan ng mata? Ayon sa kanya, ang balon ay simbolo ng tubig. Okay, makes sense. Pero may ginawa siyang wordplay. Sabi niya, balon o sa English, balloon, sa Tagalog, lobo, ay simbolo ng mundo. Balon to balloon. Oo, kaya para sa kanya, ang balong ay hindi lang isang balong. Ito ay representasyon ng Earth mismo. So hindi lang siya nag-i-interpret ng mga simbolo, gumagamit pa siya ng linguistics. Isang pan, kumbaga. Oo, para patibayin yung koneksyon. Nagpapakita ito kung gaano siya kaaktibo sa paghahanap ng mga ugnayan sa lahat ng bagay. Kahit sa mga salita mismo. Tama, para ma-validate yung kanyang pananaw. Kumusta naman yung baging na pumulupot sa kanila? Ang interpretasyon niya sa baging, ito raw ang simbolo ng equator. Ng equator line. Oo, at yung butas na pinasok nila ay sumisimbolo sa axis ng mundo. Mula North Pole hanggang South Pole. Eksakto. Ang mga interpretasyong ito, yun yung nagpapatibay sa paniniwala niya na ang panaginip ay hindi lang personal. Kundi isang mensahe tungkol sa buong planeta at sa kalagayan nito. Yun na yun. So, bawat imahe sa panaginip niya may katumbas na konsepto sa heograpiya at agham. May katumbas, oo. Ngayon, itong isang malaking tanong. Paano na niya hinarap yung pinaka-basis na paliwanag ng siyensya tungkol sa bahaghagari? Yung reflection at reflection, Oo, yung sa mga patak ng tubig. okay, inamin niya na ayon sa siyensya, ang bahaghari ay isang reflection. Pero gumawa siya ng isang napakahalagang pagkakaiba. Anong pagkakaiba yun? Tinukoy niya yung siyentifikong paliwanag bilang reflection ng salamin na para sa kanya ay man-made. Teka. Yan ay isang kakaibang paghihiwalay. So para sa kanya, dahil ang salamin ay gawa ng tao, Oo. ang scientific concept ng reflection ay parang man-made na rin or artificial at hindi dapat gamitin para sa isang natural na phenomenon. Ganon yung takbo ng isip niya. Eksakto. Wow! Gumagawa siya ng isang paghahati, ang man-made na paliwanag ng siyensya laban sa divine or natural na paliwanag na ipinahayag sa kanya. Kaya nalalampasan niya yung conventional physics. Oo, at naipipresenta niya yung teorya niya bilang mas dalisay at mas totoo. At pagkatapos niyang sabihin yun, may kasunod pa, di ba? Nagbigay siya ng isang hamon. Isang palaisipan. Oo, para sa mga siyentista o sa mga hindi naniniwala sa kanya. Tama, at ang hamon niya mula sa kanyang perspektibo ay simple pero matalino. Ano yung tanong niya? Ang tanong niya, paano maipapaliwanag ang bahaghari na lumilitaw sa gitna ng dagat o sa gitna ng gubat? Kung saan walang salamin. Kung saan walang salamin, malinaw na para sa kanya hindi sapat yung paliwanag ng siyensya. So, ano ang kabuunang punto niya rito? Kung hindi ito refleksyon ng salamin na gawa ng tao, ano ito? Ano na yung final na kahulugan ng lahat ng ito mula sa kanyang pananaw? Mula sa kanyang perspektibo, ang banal na mensahe mula sa panaginip ang nag-iisang tunay na paliwanag. Yun lang ang totoo. Oo, ang bahaghari, ayon sa kanya at sa mensahe mula sa Diyos, ay isang direktang refleksyon na nagmumula mismo sa temperatura ng atmosphere ng mundo. Isa itong banal na mekanismo Tama, at ang mensaheng ito ay ipinagkatiwala sa kanya. na siya ang napiling magpaliwanag. Siya ang napiling magpaliwanag at magbahagi nito sa mga tao. Sa madaling salita, para sa kanya, siya yung tulay. Sa pagitan ng banal na katotohanan at ng sangkatauhan. Yun na. Kaya ngayong araw, sinuri natin ang isang napakalalim na personal na saraysay. No? Pinagsama-sama niya ang isang panaginip, isang banal na mensahe, at mga siyentipikong fenomeno. Ang nga dito para sa akin ay kung paano ipinapakita ng mga source material yung proseso. Yung proseso ng pagbuo ng isang pananaw. Eksakto.
ng isang kumpletong pananaw sa mundo. Gumagamit siya ng isang personal na karanasang espiritual bilang lente. Para bigyan ng kahulugan ng mga datos at pangyari sa pisikal na mundo. Oo, mula sa isang article tungkol sa panahon sa South Pole hanggang sa fundamental na siyensya ng liwanag, lahat nagkakaroon ng bagong kahulugan. At bilang panghuling ideya na iiwan namin sa iyo para pag-isipan, umiikot ang buong material sa konsepto ng interpretasyon, di ba? Oo, yan ang core niya. Kung paano ang isang tao ay paaring tumingin sa bahaghari at makita ito bilang isang direktang mensahe mula sa Diyos tungkol sa temperatura ng mundo. Habang ang iba naman, makikita ito bilang paghiwa-hiwalay lang ng liwanag sa mga patak ng tubig. Tama. So nag-iiwan ito ng tanong, paano nga ba nating binubuo ang ating sariling pag-unawa sa mundo? Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga napaka-personal na paniniwala at karanasan sa mga impormasyong nakukuha natin mula sa labas? At saan natin iginuguhit ang linya? Isang bagay na mapag-isipan.